Nagkaroon ng ano doon, nagkaroon ng rumble. Oo. Pero kwento lang matagal na naman siya. Kumbaga, nagkaroon ng rumble doon si Hijack tsaka doon sa pagitan ng mga tropa. Nag-aaway sila, nagbabato sila ng bote sa taas ng building. Yung kami ni Mart, nagkasundo kami na buuin yung ex-battalion. Ex-battalion siya. Pero aksidente rin talaga yung pagkakabanggit dun sa grupong yun eh. Hindi siya talaga pinag-isipan. Sumali kami ng rap contest nun. Ni paring Mart na yun yung sinabi namin grupo namin. Kasi bawal yung tunog ng Muntinlupa. Yung time naman ng Jackpot Battalion, ayun yung wala pang XB eh. Pero magkakasama na kami nila Mart na. Tapos nung mga member na yon, sila yung laging nasama sa akin kasi mga rapper sila. Sa akin sila nagpapaproduce. Kumakanta kami, binabato kami ng mga kaaway namin sa harap. Pero pagtapos sila, kami naman, hanggang sa pag-uwi yan, kung wala kang dati, tapos ang pati mo sobra, ipanda pa tuwing bago ka pa magangas. Bumili ka muna mes, huwag mo malagang pumorma. Yo, what up? This Jackpot. Galing sa Tunog ng Muntinlupa, ex-battalion, at ito ang aking kwento. Mo makakarinig ng smutatira sa mga nagsasabing wala ka tira. Nagsimula ako dati, wala pang social media. Galing kasi ako sa Muntinlupa. So bali, nakaka-experience kasi ako ng mga party-party dati eh. Party-party dati, parang yung mga kanto-kantong party lang. Yung mga dati uso pa yung mga body-body. So parang ako doon na hindi ako nagkaroon ng tawag dito ng interest na sa mga ganun, pag ganun yung mga party. Tapos lumabas yung mga party nung parang mga rapper, mga hip-hop. Wala pang social media, nagtatry na ako na sumulat ng mga kanta, mga ganyan. Papasok pa sa mga beat na mga mapipili lang. Yung mga kasi dati, ang beat dati loop lang eh. Wala dating mga sound click, mga YouTube. Wala pa dati nun eh. Mga CD yan, mga tape yan, dati inabot namin yan. Bumibili kami sa Alabang, sa Tutuban. Nabili kami ng mga beat dyan eh, na nakalagay sa tape or CD. Doon nagsimula yun hanggang sa tuloy-tuloy lang kami hanggang sa eto na, nagkaroon na rin ng social media, nakapag kami ng mga kanta sa SoundClick. Sa SoundClick, yun ang pinakatanda ko eh, nag-upload kami ng kanta sa SoundClick. Friendster pa uso nun. Friendster pa uso. Inabot, no? Nahilig ako sa rap dati nung narinig ko yung mga kanta nila Kuya Drew, nila Francis M. Yan kasi bata pa lang ako dati, tumutog na lagi sa radyo namin, yung mga kanta ni Kiko, yung mga Yo album niya dati, yung sikat na sikat eh, unang album. Yun, doon. Hanggang sa nakapag-explore ako ng ibang rapper, nakilala ko na rin sila Kuya Andrew E. Tapos yung mga pioneer na rapper dito sa Pilipinas, yung mga tape nila, napapainggan ko din yun. Doon ako nahilig. Tapos noon, hindi ko pa siya alam kung paano ko siya magiging talent ko or paano ko siya papakita sa tao kasi wala pa akong alam sa Ngayon sa mga party yan, nakakita ako ng mga nagra-rap. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsulat. Tapos sama-sama ako doon, nakipagkilala ako. Bata pa ako, nakipagkilala ako sa mga OG. Yan, tanda-tanda ko pa yung mga RAG yan. Sila yung mga dating nagra-rap dito sa Muntinlupa. Yan galing yung grupong Tag Rhyme. Yan, nakilala ko sila lahat. Tapos yun, hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagsulat, nagsama ako, nagaya ako ng mga kaibigan ko na rap tayo. Sino yung yung unang grupo ko, yung Batang Pasaway. Yan kami. Yan sila Tag Prince, naging Batang Pasaway din sila bago naman sila maging Tunog ng Muntinlupa. Kakilala rin kasi kami. Yun, nagkaroon kami ng pagkakataon maging grupo. Naging Batang Pasaway kami. Tapos yun, nagkaroon ng selection kami. Nagkaroon kami ng mga selection na grupo dito sa Munti. Sa Batang Pasaway, ano yung experience mo na hindi mo malilimutan doon? Sa grupo nyo na yun? Doon, sa grupo ko niyo. Kasi dati, ako lang sumusulat. Tapos, wala kaming beat. Kasi hindi kami makapag-provide ng beat na mahaba eh. Kasi dati ang sampler lang, loop lang.
Tapos, ang hirap makabili kasi syempre hindi mo alam kung saan, kung paano. Meron kaming beatmaker doon na kagrupo rin namin. So, 13 kami, tapos yung isa, yung pang 13 namin, nagbi-beatbox siya. Kumakanta kami sa isang party para lang makapag-rap kami. Kumanta kami, siya nagbi-beat. Tapos hanggang sa siguro nakaka-6 na artista kami na lumalapad ng 4 bars lang naman yung binibitaw namin. Inihingal na siya. Inihingal, tapos tatayabot. Mga 3 minutes siguro papahinga kami, tapos biglang babanat na naman yung mga hindi nakabanat. Kasi all-star eh. Yun yung unforgettable experience sa akin lahat. Marunong na kayo mag-record? Wala pa. Pero naka-experience kami mag-record sa Karaoke King, sa mga mall. Di ba dati mayroong mga karaoke studio dyan na pwede kang mag-record ng kanta. Tapos kami, dala namin yung beat namin, re-record namin. Parang live, kakanta kami. Yan. After ng Batang Pasaway, ano naman yung sumunod na pangyayari? Ayun, nagkaroon na kami, nakilala ko na yan, sila Tag Prince, sila Floyd Divang, sila Brando, yan, sila MC rin. Ayun na yung naging way para mabuo yung Tunog ng Muntinlupa. Kasi nagkakilala kami dun sa mismong studio nila Brandon, parang nagkasabay-sabay kami. Nagpasya sila na gumawa kami ng isang grupo. Tapos, pero after no, hindi pa naman yung kagad, hanggang sa napili na yung ibang tropa na pumunta ron at tara, buo tayo ng isang samahan na grupo. Baga iba-ibang grupo, pero Tunog ng Muntinlupa siya tatawagin. Parang ano siya, di ba, yung parang mga clan, parang ganun yung... Hindi pa siya talaga totally rap group. Na collection siya, parang ganun, ng isang brand ng grupo na yun. Muntinlupa. Sino naman nakaisip ng Tunog ng Muntinlupa? Ayan, sila Tag Prince, sila Mapil, sila Brando. Sabay-sabay nung kami nag-uusap-usap. Anong pangalan ng grupo? Parang ganun. Kaya yun, Tunog ng Muntinlupa. Sabi niya, Tunog ng Muntinlupa nung tayo. Kasi dati ang pinag-aawain namin mga rapper dito, kaya naisip yung tunog. Paganda ng linis, paganda. Kasi wala talagang technology nun sa paglilinis ng kanta. Parang bara-bara. Oo, kanya-kanyang kapa eh. Kumbaga, pinanindigan namin, mas maganda quality ng music namin kaysa sa ibang, parang ganun yung. Tsaka yun din yung binabato sa amin eh. Syempre, yun, ang influence namin talaga, pinaka-influence namin, 187 Mobstars. Yan yung talagang nakikita namin na talagang dapat namin dapat namin makilala, makita. Kasi iba yung 187, di ba? Halos pattern din lahat talaga ng mga nag-rap yan sa Pilipinas. So kami doon, iron namin siya kasi sila yung mga nauna talaga na nakilala eh. Tapos pinapakinggan talaga namin sila. Mula kila Sir Mike, Kuya Mike Cosa, hanggang sa One Tags nga, napamilya rito sa amin. Nagkaroon ng mga bigayan ng idea. Ganyan. Kaya lumawak din kami dito sa Tunog ng Muntinlupa, lalo nung dumating yung One Tags dito sa amin. Kasi talagang marami silang nabuksan na technique na pwede namin gawin. Parang ganun. Parang eye-opener si Tibbs. Ang galing niya, magaling siya. Kaya nagkaroon ng ganung yun. Nakapag-explore kami hanggang sa yung alam din namin na sasalo-salo namin. Kaya ito, mapapansin mo sa amin, hindi kami talaga isang tunog eh. Nagkakaiba-iba rin. Kaya yun, dahil sa influence na branding yung natutunan namin sa mga ganung bagay. Na kahit may kagaya ka, dapat may sarili kang branding. Kasi hindi maiwasan talagang merong magkakatunog. Paano nyo naman nakilala ang One Tags? Alam ko, ang pagkakatanda ko, ang unang tropa ng One Tags dito, si Proydog. Proydog ang nagdala dito. Proylan. Tapos, nakasama namin sila sa isang event dito sa bayan, sa may Kaibigan Bakery. Yan, nandun sila Hijack, Tag Rhyme, mga Muntinlupa style. Tapos kami, Tunog ng Muntinlupa. Tapos yan, One Tags, nandun sila. Kami, kanya guesting kami kanta. Tapos yung mga TVS, mga taga-Ayala, nandun na rin sila ng mga time na yun kasi sila yung mga kasama namin talaga sa Tunog ng Muntinlupa. Nagkaroon ng rumble. Oo. Pero kwento lang matagal na naman siya. Kumbaga, nagkaroon ng rumble doon si Hijack tsaka doon sa pagitan ng mga tropa. Nag-aaway sila, nagbabato sila ng bote sa taas ng building. Sa 4th floor kami, tapos nasa baba si Kuya Hijack. Ito ko, nagra-rumble sila. May mga na pa sila. Meron na palang initan dun sa loob. Yung One Tags kasama namin nun, One Tags. Tapos yun, doon namin sila naging close, parang naging connection. Tapos tuloy-tuloy na, hanggang sa napunta na sila rito, nakapag-set na kami ng maraming recording session. Marami silang collab sa amin eh. Baka nga siguro sa collab sa buong Pilipinas, sa One Tags, baka Tunog ng Muntinlupa yung may pinakamarami. Sino yung nagsama sa inyo? So, 187?
Pagkakatanda ko dyan, nung nagpunta kami kila Boss BJ, Boss Gab, in-invite kami ng One Tags na sumama dun sa isang project na maglalaman ng isang album. Magre-represent sa Muntinlupa Mobstars. Eh, yun kasi yung naging grupo namin kaya nakapasok kami sa 187 Mobstars. Tapos pero ang official talaga namin, yung magkapatid, si Floydie Banks, tsaka si Tag Prince. Pero dito sa Muntinlupa, baga, pasado kami ni Boss G na kami Muntinlupa Mobstars. Yan, sa tunog na Muntinlupa, yung lineup namin. Kasi record kami ng mga kanta namin doon, isang album. Isang album yung ni-record namin doon na, yun, ni-release naman ni Boss G doon sa channel ng 187. Yung mga ibang kanta ron na. Tapos alam ko yung iba sa tunog na Muntinlupa siya na-upload. Pero one album lang siya. CD pa noon, may CD pa yung album namin na yun. Tapos ang editor noon, alam ko si RP Turla. Yan, parang RP. Unang kita ko ay Boss G, hindi ko siya malapitan kagad. Kasi hindi ko siya talaga kilala eh. Pero makikita ko siya sa social media, siya yung, di ba, siya yung CEO ng Mobstars. Talagang hindi mo rin siya basta-basta malalapitan kagad. Kumbaga, nung nandun ako, hindi naman kami masyado nakapagkwentuhan. Pero kapag kami, ilala. Tapos yung groupings, kapagkwentuhan, gano'n. Pero talagang siya yung tipo na hindi mo rin talaga basta-basta. Baga, hindi mo makukuha kagad yung respeto na kailangan. Tunayan mo, kaya nandiyan ka, di ba? After ng movement sa 187 Mobsters, ano na yung sumunod na galaw ng tunog na Muntinlupa? Ayun, nagkaroon na kami ng galaw. Mga kanta, yan. Lumabas na yung mga kanta nila Tag Prince, nila Floydie Banks. Nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang pagkakabisihan. Kasi hindi naman talaga sa grupong yung lahat kayo, laging sama-sama. Sa sobrang dami kasi Yan, nandun yung Pihikan, nandun yung Batang Pasaway. Tapos may mga ibang grupo rin nakasama, may mga solo artist din. Yan, sila John Juan, sila James Brando. Kanya-kanya na kami. Hanggang sa nakilala ko na rin yung ibang kagrupo ko sa XB. Yun, doon na kami nagkaroon ng, kasi yun yung pinagkabisihan ko eh. Gumagawa na kami ng grupo naman ni Mark Maglasang. Gumagawa na kami ng grupo na kung ano yung magiging grupo namin. Kasi kami, broke na yung grupo ng Batang Pasaway kasi nung mga time na yun. Kasi yung mga nauna, mga pioneer, respect. May mga asawa na, may mga sila. Hindi na sila basta nakakabalik sa music. Kumbaga kami na lang yung nagpapatuloy. So kami, may kanya-kanya kasi meron na silang G-Squad, may Bank Squad na lumalabas na Kumbaga kanya-kanya na kami, tumutulong na kami sa mga dapat tulungan doon sa circle namin kung paano kami mapapalawak, paano sila mapapasabay. Yung kami ni Mart, nagkasundo kami na buuin yung X-Battalion. X-Battalion siya. Pero aksidente rin talaga yung pagkakabanggit dun sa grupong yun eh. Hindi siya talaga pinag-isipan. Sumali kami ng rap contest nun ni paring Mart na yun yung sinabi namin grupo namin. Kasi bawal yung tunog ng Muntinlupa. Kasi nung time na yun, pinasok ko si Mart sa tunog ng Muntinlupa. Bakit bawal yung tunog ng Muntinlupa? Kasi yun nga, dahil harang eh. Baga, posible itong matalo. Baga, tsamba na yung makakaano. Kasi iba rin kasi yung tunog talaga ng binibigay ng tunog. Hindi siya rap talaga kasi. Parang iba eh. May rap something. Talagang sigawan yung rap namin dati. Pero iba eh. Iba yung pag narinig siya ng tao, napipick nila eh. Parang siguro yung sikreto. Kaya ganun. Tapos magagaling din talaga. Magaling din talaga naman. Hindi naman mananalo siguro yan. Kundi magaling. Kami, ang tawag sa amin, tunog ng Muntinlupa. Samahan kami ng mga rapper. Iba't ibang rap. Parang Panic 7. May mga selection, may mga nandiyan yung mabibigat na artist. Hindi ka rin basta-basta makakapasok. Hindi ka, di ba? Wala kang connection sa loob. Parang gano'n. Nabanggit mo kanina si Mark Maglasang. Paano kayo nagkakilala? Taga rito rin ba siya? Yung time na yun, kalilipat lang nila dito. Galing silang Cebu. Tapos may nag-refer sa akin na tropa na gusto niyang mag-record. Mag-record siya ng kanta, tapos nung time na yun, ako pang nakapagsulat nun kasi hindi pa nga marunong. Gusto lang ma-experience. Hanggang sa pagtapos ng session na yun, nagustuhan niya. Lagi niya na akong pinupuntahan doon sa studio. Ang studio time pa ang studio pa namin nun, nakila-Floyd naman. La-Floyd naman yung studio na yun. Doon kami nagkakilala. Tapos doon niya rin nakilala yun, yung pangasawa niya. Ayun, hanggang ngayon, doon sila magkasama. Tapos yun, araw-araw, hanggang sa dinala naman ako ni Mart sa bahay nila. Nagpaturo na siya kung ano yung mga gamit na bibili. Pala, balak niya ng mag-studio. Hanggang sa nakabili na siya, pagkabili niya, setup namin. Nagbigay ako ng mga konting alam ko sa sa linis, kung ano yung paano paglapat ng record. Tapos hanggang sa yung natutunan na, yun, doon na kami unti-unting nakagawa ng mga kanta. Doon na nag-umpisa yung X-Battalion. Bago yung X-Battalion, di ba meron pang Jackpot Battalion?
Ah, Story dun. nung, yung time naman ng Jackpot Battalion, ayun yung wala pang XB eh. Pero magkakasama na kami nila Mark noon. Tapos nung mga member na yon, sila yung laging nasama sa akin kasi mga rapper sila. Sa akin sila nagpapaproduce nung kanta nila. Sa akin sila nagpapalinis. Sa akin sila nagre-record, ganun. Tapos nakaisip ng Jackpot Battalion na lang tayo kasi tayo magkakasama sa ano. Baga sila yung mismo nag-decide nun, yung mga tao. Hanggang sa pinaninding ako, sige, okay naman eh. Magawa ng gano'n. Hanggang sa hindi rin nagtagal kasi sobrang dami yan eh. Baga hindi mo sila hawak lahat. Hindi ko rin sila ano kasi biglaan eh. Baga wala akong plan para sa grupong to eh. Wala akong plan. Wala akong nakahanda dyan kung ano gagawin natin, paano tayo mabubuhay dyan, di ba? Eh marami tayong ano eh, meron tayong tunog na Muntinlupa, meron din tayong solo career minsan. Pag wala yung mga yan, kailangan kumilos ka mag-isip. Kaya yun, hanggang sa naging ex-battalion ka. Doon namin siya naisip na galing kasi tayo sa mga grupo na wala na. Tapos ginawang Kumbaga naghahanap kayo ng ano talaga, ng movement din, ng movement. Oo. Tapos hanggang pa isa-isa na silang nadagdagan. Di ba nung binuo niyo ex-battalion, Jackpot, Mark Paglasa, tsaka sino yung isa pa? Si Lillicent. Pero si Lillicent nun, hindi pa siya kumakanta sa amin. Baga kasama lang namin siya. Siya lahat yung nag-aasikaso kung ano yung gagawin namin. Tapos Matic, kasama na siya dun. Ano yung una niyo nabuo na kanta ron sa mga ex-battalion? Ang pagkakatanda ko yung ano eh. Nung dalawa kami ni Marta sa ex-battalion, unang-una namin yung roller coaster. Roller coaster yung unang-una namin. Tapos sumunod na yan, yung may collab kami kay Prince Jacket. Tapos sunod-sunod na. Sa mga rap contest, ano yung pinaka hindi nyo malilimutang pangyayari? Ano, batuan. Kumakanta kami, binabato kami ng mga kaaway namin sa harap. Pero pagtapos sila, kami naman, hanggang sa pag-uwi yan, paalala, takbo wala, kung sakay pa takbo. Kasi may mga barangay na, may pulis na. Parang yun yung unforgettable moment namin. Doon pa nga si Crazy Mix doon eh, nung time na yun. Ewan ko, naalala ni Crazy Mix yun. Siya yung main guest namin ng event na yun. Tapos contest siya. Tapos kumanta yung kabilang grupo. Saan lugar to? Saan lugar? Sa Putatan, sa Sagibas. Court siya. Pero open area naman siya. Mga anong taon kayo? Siguro mga 2010? Mga ganun. 10 or 11. Basta mga 10, ganun. 10 or 9. Ganun yung mga time na yun eh. Sa XB, ano yung mga plano niyo talaga doon? Nung nabuo niyo na yun, ano yung mga goals niyo? Nung mga time naman na kami magkasama ni Mark, ang ano namin talaga dyan, ang goal namin dyan, makagawa ng music. Actually, nung time na kaming dalawa yung nag-ooperate ng studio, nakakailang album kami. Nakakadalawa, 3, kaya namin maglabas ng ganun. Pero dahil sa hindi namin alam kung paano gawin yun, nakatenga siya. Pero may nailabas naman kaming album. Isang album yun, na i-launch pa namin yun dito sa ano. Tapos yun, yung pagtapos nun, sunod-sunod na eh. And yan eh, pumasok na sila ano eh. Nandito na yung ibang kagrupo na sila MC Ren, sila James Brando, sila Yuri Dope, Sino yung si Flo G, yan. mas naunang dumating sa ano? Di ba, 3 pa lang kayo na? Sino yung Una sumunod? na dagdag. Oo, unang nadagdag. Ang unang nadagdag sa amin, si Johnny, si MC Ren. MC rin. Tapos si Yuri Dope. Kasi si Yuri Dope talagang nasama-sama na rin siya sa amin. No? Tapos napunta na rin siya doon kila paring Mark. Tapos yan, sumunod na sila Papi, sila James Brando, tapos si paring Archie, Flo G, yan. Siya na yung sumunod. Tapos hanggang sa nakilala namin sila, kilala nila. Wala pa ako nung time nung nagkaroon ng pagkakakilala sila Daryl, tsaka sila Mark. Si J. Roa. Tapos si J. Rowan naman, sa Cebu na siya galing. Si King Budget, kailan siya dumating? Ang pagkakalam ko, nakilala nila si Badger sa internet lang din. Kasi nag-ano siya, yung parang ano, dati, yung uso dati, parang Vines. Tapos ginagamit niya yung kanta ng XB. Doon sila nagkaroon ng contact. Kulab, parang gano'n. Nung kasagsagan ng XB, ano yung pinagkakabalaan mo nung bakit wala ka sa ano na? Nasa ano ko nung trabaho. Mga pe. Basta yung pumutok kong XB noon, ano na ako noon, nasa trabaho ko ng mga time. Pero before naman noon, yung nag-ano kami ng first concert talaga na XB. Actually, pangalawa yun eh. Pero yun yung pinaka-official na first concert talaga. Na may ticket, dinumog siya ng tao dyan sa may Angeles. Yun, nandun pa ako noon, after noon, kasi nagtatrabaho ako. Sila na yung bumakbak ng mga time.
Ano kaya yung naging susi doon sa XB? Bakit naging ganun kalago? Sa ano din, siyempre sa sipag din, tsaka sa knowledge. Unang-una kasi yung knowledge, yung talagang ano dyan eh, yung nagpatibay din sa lahat. Nagkaroon ka ng alam sa ginagawa mo, tsaka kung paano mo gagawin, paano mo mapuprovidean, paano ka rin mabibigyan ng balik. Sila yung parang nakita ko nakamaster talaga ng mga time na yun. Kaya kita mo na ngayon, di ba, lahat alam nilang gawin. Lahat may bago silang pwedeng gawin. Ganun sila kakatindi kasi meron silang ginagamit talagang utak. Kasi yung talent nasa kanila na talaga. Nasa kanila. Marketing, iba eh, no? Boses, diskarte, tsaka lahat yan inaral talaga sa loob ng isang ano eh. Na nag-share sila, kami, di ba? Nagkaroon kami ng sama-sama ng idea na ganyan. Kumbaga, yun. Hanggang sa namamaster din nila kung paano galawan. Tsaka yun, dahil sa sobrang talino rin nilang gumalaw. Sa ngayon, nakaprocess yung project namin sa Tunog ng Muntinlupa. Maglalabas kami ng mga ilang single, tsaka isusunod namin yung mixtape. Hopefully, sana this year matapos na lahat. Ayun lang yun, yung pinaka-future plan namin, yung lagi namin inaasikaso. So, bali, doon talaga ako nag-focus kasi sa ngayon naman, yun talaga yung dapat gawin. Kasi sa Muntinlupa kasi, miss na nila yung, yung tugtugan ng Tunog ng Muntinlupa. Ayun, payo ko sa lahat ng mga aspiring artists ngayon, sa mga bago, sa mga gustong sumubok. Ayun lang, lagi yung desisyonin sa sarili niyo na kung gusto niyo na ba talagang gawin niyo. Kasi darating yung time na hindi mo pala siya gusto. Tsaka mo siya bibitawan kung kailan marami ka ng nauubos na oras. Pangalagaan natin yung mga desisyon. Yo, once again, this is Jaik Pota. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanood sa Street TV Official. Peace.